Welcome to ABM Online PH, your YouTube channel where everything and anything about accountancy, business, and management is just one click away. Brought to you by Rainier D. Sabino. Subscribe now. So under monetary unit assumption, it assumes that only transactions can be expressed in terms of money are recorded. So ibig sabihin, kung hindi natin siya may express in terms of monetary, hindi natin siya dapat i-record. So halimbawa, yung isang kumpanya ay namili ng mga property tulad ng land, ng equipment, ng service vehicle, o kaya man ay ng supplies or ng merchandise na kanyang ititinda. So under this assumption, pwede natin siyang i-record dahil yung mga bagay na yun ay merong halaga. Pero kung hindi natin siya bigyan ng halaga or wala siyang halaga, hindi natin siya dapat i-record sa books ng business. So for example, ng mga transactions na ganun ay nag-hire ka ng employee, nag-orient ka ng employee, o kaya man ay nag-introduce ka ng innovation. So yung mga bagay na yun ay mahihirapan tayong i-express in monetary terms. Kaya hindi natin siya i-record sa books ng business. So ibig sabihin, kapag ka may value yung isang property or yung asset or yung transaction, doon lang natin siya i-record. Okay? So, hindi lahat ng nangyayari sa business i-record natin. Yun lamang merong halaga. Also, under this assumption, kapag ka yung financial statements na pinaprepare mo ay express in Philippine peso, kailangan lahat naka-Philippine peso. Hindi pwedeng may yen, hindi pwedeng may dollar, may rupee, or may iba pang currency. Okay? Sir, paano po kapag ka nag-purchase po kami sa ibang bansa? Di ba po in dollars po yun? So, ang gagawin mo doon ay kailangan mo siyang i-convert into peso. Okay? Hindi siya kailangan ihalon na merong dollar tapos merong peso. So also under this assumption, wag mong kakalimutan yung peso sign. Para malaman natin na yung mga figures at yung mga amounts ay in Philippine peso. So next naman natin ay yung tinatawag nating cost principle. So cost refers to the amount spent when an item was originally obtained. Whether that purchase happened last year or 10 years ago, amounts are not adjusted upward for inflation. So ano-ano ba yung mga example natin yan? Halimbawa natin ay yung land. So alam naman nating lahat na yung value ng lupa ay tumataas sa pagtagal ng panahon. So ano ba yung dapat nating i-record? Yung amount ba kung magkano natin siya nabili? O yung amount ba kung magkano yung halaga niya sa ngayon? So under this principle, kailangan nating i-record yung land sa amount kung magkano natin siya binili. Okay? Halimbawa, yung land ay nabili natin ng 1 million pesos ngayon. Pero sa 2030, hindi na siya 1 million pesos. Possible na sa 3 million pesos or 3.5 million pesos. So sa 2030, magre-reflect pa rin sa financial statements natin na yung value ng land ay 1 million peso instead of 3 million peso or 3.5 million pesos according to this principle. So also under this principle, halimbawa namili rin tayo ng computer set, ang halaga nito ay 30,000 pesos. Pero may nakita pala tayo sa ibang store na yung halaga pala nito ay 25,000 pesos. So, dahil 30,000 pesos natin siya nabili, dapat 30,000 pesos siya magre-reflect doon sa financial statement natin. Kahit na after comparing it to other stores na pwede pala natin siyang mabili ng 25,000 or some other amount, hindi yun magva-value or magma-matter. Okay? So, next naman natin ay yung tinatawag nating matching principle. This principle requires that expenses be matched with revenues. Okay? So, ito ay kamag-anak din ni accrual accounting assumption. So, kapag sinabi ulit nating accrual accounting assumption, una, yung revenue, nire-record na natin siya kay bayad o hindi pa bayad. Yung expenses naman ay nire-record na rin natin, binayaran man natin o hindi pa natin binabayaran. Okay? That is to reflect a timely revenue and expenses for a particular period of time. Basta dito sa matching principle at accrual accounting assumption, kung kailan mo na-render yung service, doon mo siya i-record. Okay? Wag mo na siyang ipagpabukas o ipagpa-isang buwan kaantay ng bayad. Expenses naman, whether hindi mo pa siya binabayaran or
binayaran mo na siya, i-record mo na siya kung kailan mo siya nagastos or nagamit. Para kumbaga, yung mga nagastos mo, nagmamatch siya doon sa mga revenue na na-generate mo.